Magandang araw! Para sa edukasyon sa pagpapakatao sa Baitang 10, ating tatalakayin ang Module 18. Ito ay may paksa na mga yugto ng mga taong kilos at mga hakbang sa moral na pagpapasya. Ating suriin at isa-isahin ang layunin para sa araling ito. Matapos ang araling ito, ikaw ay inaasahan na A. Ay paliliwanag ang bawat yugto ng mga taong kilos at mga hakbang sa moral na pagpapasya. B. Matutukoy ang mga kilos at pasyang nagagawa na umaayon sa bawat yugto ng mga taong kilos. C. Nakapagsusuri ng sariling kilos at pasya batay sa mga yugto ng mga taong kilos. Atin sukatin ang inyong kaalaman para sa ating aralin sa maunang pagsubok. Handa na ba ang lahat? Mangyaring kumuha ng bond paper o anumang papel upang isulat ang inyong mga kasagutan. Tandaan, meron lamang pa kayong 5 segundo para ipakita ang kasagutan. Unang katanungan. Ano ang dalawang kategorya na bumubuo sa 12 yugto ng mga taong kilos ayon kay Santo Tomas Aquino? A. Isip at kilos loob. B. Intensyon at layunin. C. Paghuhusga at pagpili. At letter D. Sanhi at bunga. Ang tamang sagot ay letter A. Isip at kilos loob. Ikalawang bilang. Bakit kailangan isa-isip at timbangin ang mabuti at masamang naidudulot ng pagpapasya? Letter A. Dahil ito ay magsisilbing gabay niya sa pang-araw-araw na buhay. Letter B. Dahil ito ay makatutulong sa tao upang magkaroon siya ng mabuting kilos. Letter C. Dahil ang bawat kilos ay may batayan, dahilan at pananagutan. At letter D. Dahil ito ay nagdudulot sa tao ng kasiguruhan sa kanyang pagpili. Ang tamang sagot ay letter C. Dahil ang bawat kilos ay may batayan, dahilan at pananagutan. Ikatlong bilang. Bakit kailangang mabigyan ng sapat na panahon sa pagpapasya ang tao? Letter A. Upang magsilbing gabay sa buhay. Letter B. Upang magsilbing paalala sa mga gawain. Letter C. Upang magkaroon ng sapat na pamantayan sa pagpipiliin. Letter D. Upang mapagnilayan ang bawat panig ng isinasagawang pagpili. Ang tamang sagot ay letter D. Upang mapagnilayan ang bawat panig ng isinasagawang pagpili. Ika-4 na bilang. Alin sa mga sumusunod ang unang dapat gawing hakbang sa moral na pagpapasya? Letter A. Tignan ang kalooban. Letter B. Magkalap ng patunay. C. Isa-isip ang posibilidad. At letter D. Maghanap ng ibang kaalaman. Ang tamang sagot ay letter B. Magkalap ng patunay. Ikalima at huling bilang para sa paunang pagsubok. Kung ikaw ay magsasagawa ng pagpapasya, ano kaya ang pinakahuling hakbang na iyong dapat gawin? Letter A. Isa-isip ang mga posibilidad. Letter B. Maghanap ng ibang kaalaman. Letter C. Umasa at magtiwala sa Diyos. At letter D. Tignan ang kalooban. Ang tamang sagot ay letter A. Isa-isip ang mga posibilidad. Ating balikan ang naging aralin natin sa nakaraang Module 17. Naalala pa ba ang kanilang mga nagtinataang aral sa mamamagitan ng mga gabay na clue? Handa na ba? Itong aral, ayon sa kanya, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Kilala niyo na kaya siya? Tama! Siya si Confucius. Ikalawang larawan. Mula sa aklat ni San Lucas sa Kabanata 6, Talata 31. Ayon sa kanya, kung ano ninyong gawin sa inyo ng tao, gayon din ang gawain nyo sa kanila.
Ang tamang sagot ay Jesucristo. Ikatlong larawan mula sa hadith. Ayon sa kanya, wala ni isa man sa inyo ang tunay na nananampalataya hanggat hindi niya ninanais sa kanyang kapatid ang nais niya sa kanyang sarili. Kilala niyo na kaya sila? Tama, siya si Muhammad, propeta ng Islam. Dumako tayo sa ating aralin sa araw na ito. Mga yugto ng mga taong kilos at mga hakbang sa moral na pagpapasya. Sa ating aralin ay bahagi ng ating buhay ng tao ang magsagawa ng pasya dahil madalas natin ginagawa sa araw-araw na buhay natin. Kung tatanungin kita mula sa iyong mga iba't ibang karanasan sa buhay sa pagpapagawa ng iyong desisyon, masasabi mo bang madali ang magpasya para dito? Nakapagdulot na ba sa iyo ng tagumpay o kabiguan ang naging papasya? Nakakita ba ito ng mga taong kilos? Ngayon ay inaanyahan kitang balikan ang bawat sitwasyon kung saan gumagawa ka ng mga pagpapasya. Isipin nating mabuti kung anong naging pinakasimple at pinakamahirap na pasya. Ngayon, ano ang masasabi mo rito? Nakatutulong ba ito para ikaw ay lalong maging isang mabuting tao? O ito ba'y nakabatay sa pinakahuling layunin ng tao na makapiling ang Diyos sa kabilang buhay sa pagdating ng panahon? Napagnilayan mo na ba ang bawat pangyayari sa iyong pagpapasya sa iyong buhay? Tulad ng isang nagmamaneho na sasakyan, siya ang may hawak na manibela at nagdadala kung saan direksyon niya nais pumunta. Gayun din naman ang tao. Ang bawat kilos at pasya na kanyang gagawin ay epekto o may epekto sa kanyang sarili at kapwa kung kaya't kailangan nila isagawa ng maingat gamit ang talino na ibinigay sa atin ng Diyos. Kung iyon lamang titignan ang mabuti sa bawat araw-araw na nagkasagawa ka ng mga bawat kilos, may mga kilos tayo na hindi na natin kailangang pag-isipan tulad ng paghinga, pagbahin kung ikaw ay sinisipon, at paglalakad at iba pa. Ang mga ito ay kailangan ng maingat na pagtitimbang sa kung ano ang dapat piliin at kung anong kilos ang dapat nating gawin. Mahalaga na makita ng bawat isa ang pipiliin natin na nakabatay sa mga taong pagkilos. Ito ay may pagkakasunod-sunod o tinatawag na sequence. Pagsasagawa ng mga taong kilos para kay Santo Tomas de Aquino ay may 12 yugto. Nahati ito sa 12 sa dalawang kategorya. Isip at kilos loob. Kung ang isang tao ay nagsasagawa ng madaling pagpapasya, hindi siya nagiging mapanagutan. Bagkus, nagiging pabaya siya sa anumang kalalabasan ng kanyang ginawang kilos. Ngunit kung daraan siya sa mga yugtong ito, tiyak na magiging mabuti ang kalalabasan ng kanyang isinasagawang kilos. Narito ang mga yugto ng mga taong kilos ni Santo Tomas de Aquino, ang kilos at loob. Mula sa isip, nandyan ang pagkaunawa sa layunin, paghuhusga sa nais makamtan, masusing pagsusuri ng bawat paraan, praktikal na paghusga sa piniling utos, pangkaisipang kakayahan ng layunin. Samantalang sa kilos loob, nandyan ang nais ng layunin, intensyon ng layunin, paghusga sa paraan, pagpili, paggamit at ang magiging bunga nito. Suriin natin ang paglalapat ng mga taong kilos sa bawat sitwasyon. Pagkaunawa sa layunin. Sa inyong module, mababasa ang isang sitwasyon tungkol sa cellphone. Matagal nang nais na magkaroon ng cellphone na bago sapagkat ginagamit ito at luma na at wala na sa uso. Pangalawa, nais na layunin. Ang unang reaksyon ni Bea batay sa ating module na binasa, ang pagkakaroon ng pagnanasa rito. Nag-iisip rin siya kung saan kukuha ng pera para mabili ang bagong cellphone. Pangatlo, paghusga sa nais makamtan. Ito ang nais na loob ni Bea, magkaroon ng bagong modelo ng cellphone. Pagkos, gusto niya maging kaparehas at makiuso sa kanyang kamag-aral. Kaapat, nandyan ang intensyon ng layunin. Hanggang ngayon ay wala pa rin kalayaan si Bea na pumili sapagkat ang
ang kanyang kilos loob ay likas na tumatanggap lamang kung ano ang mabuti na sinasabi sa kanyang isip. Meron silang pera, ngunit iniipon yon para sa iba o sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Kailangan pumili ni Bea, bumili ng bagong modelo cellphone o hayaang ubusin ng pera para sa pag-aaral niya sa kolehiyo. Pinag-iisipan niya ngayon ang ibang pamamaraan kung paano mabili ang cellphone. Bibilhin ba niya yon ng cash o installment o nanakawin niya ba ang ito? Kalima, masusing pagsusuri ng paraan. So, pagsusuri ng paraan na kanyang gagawin ay nagpapatuloy at pagsang-ayon siya na sa nasabing pagpipilian. Tulad ng ating nabanggit kanina, ito ba ay bibili niya ng cash o installment o di kaya may masamang balak siya para lamang magkaroon ng sarili niyang cellphone. Ika-6, paghuhusga sa paraan. Ngayon, huhusgahan na niya kung alin ang pinakamabuting gawin. Pagbabayad sa kabuuan ng halaga, pagbabayad ng paunti-unti, pagnakaw, pagkatapos ay huhusgahan niya ang pinakamabuti sa lahat. Sa ika-7, papasok ang praktikal na paghuhusga sa kanyang napiling kilos. Ang isip ay kasalukuyang pumipili ng pinakamabuting pamamaraan. Darating siya sa punto ng ika-8, pagpili. Dito napapasok ang kanyang malayang pagpapasya kung saan ang kanyang isip ay nag-uutos na bilhin na lamang ang nasabing cellphone. Pang-9, dito pumapasok ang utos. Matapos niyang itong bilhin ay ginagamit niya agad ang nabanggit na cellphone. Ika-10, sa ating isip at kilos loob ay ang paggamit. Ngayon ay maunawaan natin kung bakit ang kubang kanyang isinigawang kilos. Tumungo naman tayo sa pang-11 isip at kilos loob, ang pangkaisipang kakayahan ng layunin. Ngayon ay kinatuwanan niya o ni Bea ang pagtatamo niya ng bago niyang cellphone. At panghuli, ang pang-12 ay ang bunga. Ito ang resulta ng kanyang pinili. Maluwag sa kalooban ni Bea na mabili ang cellphone dahil walang kinakitaang masamang kilos sa kanyang naging pagpapasya. Maaaring hindi tayo palagi may kamalayan sa mga yugtong ito o sa mga pagkakasunod-sunod nito, ngunit tandaan natin na mahalaga na malaman ang bawat yugto upang maging gabay sa bawat kilos sa araw-araw na buhay. Sa katunayan, ang moral na kilos ay nagtatapos sa ikalawang yugto, ang pagpili, kung kaya't kailangan na masusing pagninilay bago isagawa ang pagpili. Hindi naging madali dahil kailangan itong pag-aralan mabuti at timbangin ng bawat panig at bagay-bagay upang makita ang alin ang mas makabubuti, dahil dito nakasalalay ang anumang maaring magiging kahinatnan ng ating mga desisyon. Moral na pagpapasya. Sa bawat kilos ng tao ay meron itong dahilan, batayan at bagkos pananagutan. Sa anumang isinasagawang pasya, kinakailangan nating isa-isip at timbanging mabuti ang masama at mabuting idudulot ng ating magiging kilos. Tandaan mo, nung ikaw ay nasa baitang 7, tinalakay na natin ang tungkol sa paggawa ng mabuting papasya. Naalala po ba ito? Ang mabuting papapasya ay isang proseso na kung saan malinaw na nakikilala o nakikita ng isang taong pagkakaiba ng mga bagay-bagay. Ito'y may mahalaga sapagkat dito nakasalalay ang ating pagpili. Tandaan natin mga bata, ang mabuting pagpapasya ay isang proseso kung saan malinaw na nakikilala o nakikita ng isang tao ang pagkakaiba-iba ng mga bagay-bagay. Dahil tayo may kalayaan sa anumang gugustuhin natin sa ating mga gawain sa buhay, sabi ni Father Neil Sevilla, isang pari mula sa parokya ng Bulacan, simula na magkaroon ng isip ang tao hanggang sa kanyang kamatayan, nagsasagawa siya ng araw-araw ng pagpapasya at walang katapusang pagpapasya. Ngunit ang malaking tanong, ayon sa kanya rin, na ayon ba ang pagpapasyang ito sa kalooban ng Diyos? Ibig sabihin na isasama ba ng tao ang Diyos sa bawat pagpapasya ng kanyang ginagawa? Marahil nakikita mo ngayon sa bawat gawin ng papapasya,
natin, kinakailangan natin ang gabay ng ating Diyos. Sa anumang sinasagawang proseso na ating ginagawang pagpapasya, mahalaga na bigyan ito ng sapat na panahon dahil malaki ang naitutulong nito mula sa pagninalayan ng bawat panig na isinasagawa sa pagpili. Sa anumang isinasagawang proseso ng ating pagpapasya, mahalaga na bigyan ito ng sapat na panahon. Dahil sa anumang isinasagawang proseso ng pagpapasya, mahalaga na mabigyan ito ng sapat na panahon dahil malaki ang maitutulong nito sa ating panig na isinasagawang pagpili. Narito ang mga hakbang sa moral ng pagpapasya. Una, magkalap ng patunay. Pangalawa, isa-isip ang mga posibilidad. Pangatlo, maghanap ng ibang kaalaman. Kaapat, tignan ang kalooban. Kalima, umasa at magtiwala sa tulong ng Diyos. Kaani, magsagawa ng pasya. Bilang kabataan na katulad mo, napakabilis ng araw para sa iyo, kung kaya't napakabilis din ang pagsasagawa ng anumang pasya. Lagi mong tatandaan na ang lahat ng nilikha ng Diyos, ang tao lamang, o tayo lamang, ang binigyan niya ng isip at kilos loob. Ito ay para gamitin sa pagsasagawa ng mabuting pasya at kilos. At dahil may isip at kilos ang bawat tao, magagamit niya ito sa pagsasagawa ng mabuting kilos na nakapagpapakita ng pagmamahal, hindi lamang sa kapwa, kundi lalo higit sa Diyos. Sa magulong mundo na ating ginagalawan, makatutulong ito sa atin na kung tayo magpapasya at mananahimik. Damhin natin ang presensya ng ating Diyos na tayo ay makapag-isip ng mabuti at matimbang ang mga bagay-bagay. Makatutulong din ito upang lubusan nating malaman at mapagnilayan kung ano ang makabubuti para sa atin, sa kapwa at sa lipunan. At matapos ang ating aralin, isa-isahin natin at subukan sagutan ang mga tanungan sa ating paglalahad. Mula sa gintong aral, paano maipapakita na ikaw ay may paninindigan sa pagpapahalaga sa iyong magiging kilos? Maaari nating sagutan ang mga katanungang ito matapos ang video lesson. Saan dapat nakabatay ang kilos, sa mabuti ba o sa masama? Sa ating pagpapahalaga, sa pagpapasya, kailangan bang magplano dahil ito'y nakapagbibigay sa iyo ng tamang kaisipan sa iyong pagpili? Tayo gumawa o bumuo ng dalawang plano sa pagpapasyang gagawin natin sa susunod na araw. Maaari nating isulat ang ating mga naging pasya o gawain at paano natin sinasabalikat ang pananagutan ng sa gayon ay magbunga ito ng makataong kilos. Ikatlong bilang, maaaring isulat sa ikatlong kolom ang maaaring mangyayari kung sakaling hindi maging mapanagutan sa gagawing pasya. Ipakita natin sa ating mga magulang ang ginawang plano at ipasulat sa kanila ang kanilang puna at payo. Matapos ito, maaaring palagdaan ito sa kanila. Ito ang halimbawa ng ating magiging activity para sa araw na to. Subukan natin muli ang ating mga naging aralin o natutunan sa ating aralin sa ating panapos na pagsusulit. Handa na ba? Muli, inaanyayahan ko kayo na kumuha ng kapirasong papel at isulat ang kasagutan. Bibigyan lamang kayo ng 5 segundo bago natin ipakita ang tamang kasagutan. Unang bilang, kung ikaw ay magsasagawa ng pasya, ano kaya ang pinakahuling hakbang na iyong dapat gawin? A. Isa-isip ang mga posibilidad. B. Maghanap ng ibang kaalaman. C. Umasa at magtiwala sa Diyos. At D. Tignan ang kalooban. Tamang sagot ay letter A. Isa-isip ang mga posibilidad. Dalawang bilang, alin sa mga sumusunod ang unang dapat gawing hakbang sa moral na pagpapasya? A. Tignan ang kalooban. B. Magkalap ng patunay. C. Isa-isip ang posibilidad. At D. Maghanap ng ibang kaalaman. Ang tamang sagot ay magkalap ng patunay. Ikatlong bilang, bakit kailangan mabigyan ng sapat na panahon sa pagpapasya ang tao?
A. Upang magsilbing gabay sa buhay. B. Upang magsilbing paalala sa mga gawain. C. Upang magkaroon ng sapat na pamantayan sa pipiliin. D. Upang mapagnilay ng bawat panig ng sinasagawang pagpili. Ang tamang sagot ay letter D. Upang mapagnilayan ang bawat panig na sinasagawang pagpili. Ika-4 na tanong. Bakit kailangan isa-isip at timbangin ang mabuti at masamang naitudulot ng pasya? A. Dahil ito'y magsisilbing gabay niya sa pang-araw-araw na buhay. B. Dahil ito'y makatutulong sa tao upang magkaroon siya ng mabuting kilos. C. Dahil ang bawat kilos ay may batayan, dahilan at pananagutan. At letter D. Dahil ito ay nagdudulot sa tao ng kasiguruhan sa kanyang pagpili. Ang tamang sagot ay letter C. Dahil ang bawat kilos ay may batayan, dahilan at pananagutan. 5 at panghuling katanungan para sa panapos na pagsusulit. Ano ang dalawang kategorya na bumubuo sa 12 yugto ng mga taong kilos ayon kay Santo Tomas de Aquino? A. Isip at kilos loob. B. Intensyon at layunin. C. Paghusga at pagpili. Letter D. Sanhi at bunga. Tamang sagot ay letter A. Isip at kilos loob. Naway marami tayong natutunan para sa ating module sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!